Self-reflection. Ito po yung napakahalaga po sa ating Christian living. Kung kamusta ako sa harap ng Diyos. Huwag natin makalimutan yung ating kalagayan sa harap ng Diyos. Bago humatol po tayo sa iba, bago maghusga po tayo sa iba, sarili muna i-check natin kung kamusta ako sa harap ng Diyos. Kung kamusta ba ako. Kung ganun po, ganito po yung testimony ni Apostol Pablo. Ako ang pangunahin sa mga makasalanan. Pinaka-worst ako, pinaka-worst. Worst case ako, pinakamatinding makasalanan ako sa mga tao. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Parang ganun po yung meaning. Hindi ako nararapat sa langit. Kilala po ni Apostol Pablo yung kanyang sarili. Kilala po ba natin yung ating sarili? Pag-aralan po natin yung ating sarili. Kilalanin po natin yung ating sarili. Pag-aralan po natin yung ating sarili. Yun po yung kailangan pag-aaral. Yung mga science, yung mga math, yung English, kailangan din pag-aralan. Pero sino po yung dapat pag-aralan po natin? Sarili. Kailangan po natin kilalanin yung ating sarili kung saan po tayo galing. Kung sino po tayo dati. Self-reflection. Pagkulang po tayo sa pag-aaral ng ating sarili, ano po yung mangyayari? Pagkulang po tayo sa ating pag-aaral ng sarili. Okay. Akala po natin, medyo okay na ako. Konti lang yung kasalanan ko, konti lang yung mali ko. Grabe yung ginawa niya sa akin. Ganun po yung mangyayari. Kulang po yung pag-aaral mo sa sarili. Hindi ako nararapat tanggapin ng biyaya ng Diyos. Ano po sabi ni Apostol Pablo? Ako ay hindi karapat-dapat tawagin apostol, sabi niya. Ako ang mas maliit kaysa pinaka-maliit na kapatid. Napakaganda po yung kanyang pagkakilala ng sarili. Kaya ako din po hinahanap ko lagi, iniisip ko lagi tungkol sa aking sarili. Kung kamusta ako sa harap ng Diyos. Pinag-aralan ko po yung aking sarili. Kung kamusta ba ako sa harap ng Diyos? Ano ang problema ko? Ano ang kailangan kong ayusin sa buhay ko? Kung ganun po, magiging ganito po yung ating testimony. Sa mga ako ang pangunahin sa mga ito.